Ang kwentong ito ay nangyari taong 1956 sa lugar ng Siboco, Zamboanga del Norte. Si Mario ay isang masipag na magsasaka sa isang payapang baryo. Namumuhay ito ng masaya kasama naman ang kanyang asawang si Aling Rosa at ang kanilang dalawang anak na sina Miguel at Anita. Kilala si Mario sa kanilang lugar bilang mabait at matulungin at mahal siya ng kanyang mga kapitbahay. Araw-araw, maaga naman siyang gumigising upang magtrabaho sa kanilang bukid, habang si Aling Rosa naman ay nag-aalaga ng kanilang mga anak at nag-aasikaso ng kanilang maliit na tindahan. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang baryo. Dito nagsimulang maglabasan ang mga kwento tungkol sa mga aswang na gumagala sa paligid. Marami na umanong alagang hayop ang nawawala. At may ilang nakakita sa isang maywagang nilalang na lumilipad sa dilim. Isang gabi nun, habang natutulog ang pamilya ni Mario, nagising siya sa may hinang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at dito sinilip ang bintana. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, may nakita siyang anino. Isang malaking nilalang na may mahabang kuko at mapupulang mata. Nanginginig man sa takot, agad niyang ginising si Aling Rosa at niyakap ang kanilang mga anak. Alam niyang kailangan protektahan niya ang kanyang pamilya. Mula noon, hindi na naging tahimik ang buhay ni Mario. Kailangan niyang alamin kung papaano nila mapapalayas ang aswang at may balik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Ngunit papaano ba niya ito magagawa? Kinabukasan, agad na sumangguni si Mario sa mga matatanda sa kanilang baryo. Pinuntahan niya si Lolo Pilo, ang pinakamatanda sa kanilang lugar. "Lolo, tulungan niyo po kami. May aswang na gumagala sa paligid at nagbabanta sa aming buhay." Aniya, habang bakas sa kanyang muka ang takot at pag-aalala. Tumango naman dito si Lolo Pilo at naglabas ng bote ng langis mula sa kanyang baul. "Itong langis ng nyog na binasbasan ng dasal. Kapag ito ay pinahid mo sa iyong pintuan at bintana, hindi makakalapit ang aswang. Maglagay rin kayo ng bawang at asin sa paligid ng inyong bahay. At huwag niyo kalimutang palaging magdasal." Paliwanag naman dito ni Lolo Pilo. Sinunod ni Mario ang lahat ng payo. Pinahiran niya ng langis ang mga bintana at pintuan. Ikinalat niya ang bawang at asin sa buong paligid. Dito nagdasal silang mag-anak bago naman matulog. Ngunit sa kabila ng lahat ng pinaghandaang ito, tila mas matalino ang mga aswang. Isang gabing madilim, habang mahimbing silang natutulog, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang bahay. Kasunod nito ay isang malakas na kalabog. Bigla namang nagising si Mario at nakita niyang gumagalaw ang kanilang bubong. Bago pa man siya makakilos, isang malaking aswang ang bumagsak sa gitna ng kanilang sala. Sinundan pa ito ng dalawa. Dito mabilis na kumilos si Mario. Kinuha ang itak at sinubukang labanan ang mga halimaw. Subalit mabilis at malakas ang mga ito. Isang aswang ang sumunggab naman kay Aling Rosa, habang ang isa naman ay hinablot si Miguel at Anita. Sa loob lamang ng ilang segundo, napuno ng sigaw at dugo ang kanilang tahanan. Ginawa ni Mario ang lahat upang ipagtanggol ang kanyang pamilya.
Ngunit kahit anong palo niya ng itak, tila hindi nasasaktan ang mga aswang. Isang matalim na kuko ang tumama sa kanya. Dumaplis ito sa kanyang paa, dahilan upang siya ay mawalan ng balanse at bumagsak. Habang nakabagsak naman siya sa lupa, wala na siyang nagawa kundi panoorin kung paano pinaslang ng mga aswang ang kanyang asawa at mga anak. Nang maramdaman ng mga aswang na paparating na ang mga tao na may dalang apoy at sandata, lumisan ang mga ito sa bahay habang si Mario ay iniwan nila na sugatan at nanghihina. Umalis ang mga aswang, dala ang dugo at laman ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Nag-iisa at halos wala ng lakas, gumapang si Mario palabas ng kanilang tahanan. Nangingilid ang kanyang luha, kasabay ng malamig na haplos ng hangin sa kanyang dugoang katawan. Hindi siya namatay, ngunit ang kanyang puso ay tuluyan ng nadurog. Ngayon, may isang bagay lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi matatapos ang lahat ng ito nang hindi siya nakakaganti. Matapos ang madugong gabi na iyon, tila nawala na ang dahilan ni Mario upang mabuhay. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang pamilya. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at halakhak ay naging isang tahimik at madilim na hukay ng kanyang kalungkutan. Si Mang Pilo at ang iba pang mga taga-baryo ang nagdala sa kanya sa kanilang bahay upang gamutin ang kanyang sugat. Kailangan mong lumaban, iho. Magpakatatag ka. Hindi dito natatapos ang lahat. Sabi naman dito ng matanda, habang nilalapatan ng dahon at langis ang kanyang sugat. Ngunit si Mario ay hindi naman sumagot. Tila wala na itong pakialam sa kanyang sariling buhay. Lumipas noon ang mga araw. Gumaling ang kanyang sugat, ngunit hindi ang sugat sa kanyang puso. Hindi na siya bumalik sa kanyang bukid. Hindi na siya nakipag-usap sa mga tao. Nagkulong lang siya sa kanilang bahay. Nakatitig sa mga upuang wala nang nakaupo. Sa kama nilang wala nang mahihigaan ng kanyang asawa at sa mga laruan ng kanyang anak na hindi na muling magagalaw ng maliliit na kamay. At dito nagsimula na siyang uminom. Lalo siyang naging iba. Araw-araw, makikita siyang nasa tindahan ni Aling Sima. Bumibili ng alak. Palagi naman itong lasing. Madalas ay hindi na nakakauwi ng maayos. Kung minsan pa nga ay sa kalsada na lang siya natutulog. Mabilis siyang mag-init ang ulo. May mga pagkakataong napapaaway siya sa kapwa lasenggo o kaya na may basta na lang sumisigaw sa kawalan. Ngunit ang pinakamasakit ay tuwing gabi, habang ang buong baryo ay tahimik na natutulog. Maririnig mo ang kanyang pag-iyak. Hindi iyon may hinang hikbi lamang, kundi isang matinding pagdadalamhati ng sigaw ng isang taong ninakawan ng lahat ng mahal niya sa buhay. Bakit? Bakit hindi ako na lang? Bakit sila pa? Paulit-ulit niyang isinisigaw habang nalulunod sa alak at lungkot. At sa bawat pagdaan ng gabi, habang patuloy siyang umiiyak at nilalamon ng kanyang kalungkutan, unti-unting namuo sa kanyang puso ang isang damdamin na hindi pa niya naramdaman noon. Matinding puot at pagkamuhi. Isang gabing tahimik, habang nakaupo naman si Mario sa sahig ng kanyang bahay. Yakap ang isang lumang bote ng alak. Muling bumalot sa kanya ang malalim na lungkot. Ilang linggo na siyang ganito. Laging wasak, lasing,
Walang pakialam kung mabuhay o mamatay. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang dumaan sa hangin. Isang malamig na pagaspas na hindi pangkaraniwan. Biglang nanindig ang balahibo ni Mario. Alam niya, may aswang sa paligid. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang itak na nakasandal sa dingding. Kahit lasing, kahit sugatan pa rin ang kanyang puso. Umayo ito. Ngayon ay wala na siyang dahilan para mabuhay pa. Hindi na siya natatakot mamatay. Mula sa madilim na sulok ng kanyang bahay, may gumagalaw. Isang pares ng pulang mata ang lumitaw sa kadiliman. Kasunod nito ay isang nakakatakot na halakhak. Isang matangkad at pangit na nilalang ang lumabas mula sa anino. Ang matulis nitong kuko ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Hindi na nagdalawang isip si Mario. Sumugod siya rito. Hawak ang kanyang itak. Handang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Ngunit bago pa niya maabot ang aswang na yon, isang malakas na sipa ang dumapo sa kanyang dibdib. Napalipad naman siya sa ere, bumagsak sa lupa at halos mawala ng malay. Napakahina niya. Para siyang isang tuta na tinadyakan ng isang higante. Sinubukan niyang gumapang subalit agad siyang sinunggaban ng aswang. Sinakal siya nito. Ang matatalas na kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang lakas. Pinagpapalo siya ng nilalang. Bawat suntok ay parang hampas ng bato sa kanyang katawan. Hanggang sa isang matalim na sibat ang lumipad mula sa kawalan at tumama ito sa likod ng aswang. Napasigaw ang halimaw sa sakit. Dito napatingin si Mario at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa madilim na bahagi ng kakawian. Matikas ang tindig nito. May mahaba at puting buhok at hawak nito ang isang mahabang sibat na tila gawa naman sa pilak. Tumayo ka, bata. Hindi pa itong iyong oras para mamatay. Malamig ngunit matigas na wika dito ng matanda. Gulong-gulo si Mario. Sino ang matandang ito? Bakit siya tumulong? At nandilim na ang kanyang paningin. Nang subukan ni Mario na gumalaw, biglang dumaan ang matinding sakit sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay durog ang kanyang mga buto at mahapdi ang mga sugat sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Alam niya na wala na siya sa kanyang bahay. Nasa isang maliit na kubo siya, gawa naman sa kawayan at nipa. Sa paligid noon ay may mga nakasabit na halamang gamot, tuyong dahon at mga bote ng misteryosong likido. Mabango ang hangin, may halong amoy ng sinunog na insenso. Bago naman siya makapagtanong, isang malalim at matigas na tinig ang narinig niya. Gising ka na rin sa wakas. Dito napalingon si Mario. Sa may pintuan ng kubo, nakaupo ang matandang lalaki na nagligtas sa kanya. Hawak nito ang isang kahoy na baston, habang ang isang kamay naman ay abala sa paghahalo ng nilulutong sabaw sa isang maliit na palayok. Sino ka? Mahina ngunit matigas na tanong dito ni Mario. Ang matanda ay hindi naman agad sumagot. Sa halip, tinungga nito ang inuming hawak bago tumingin sa kanya. Ako si Romeo, isang ermitanyo na matagal nang naninirahan sa liblib na bahagi ng kagubatang ito. Tugon dito ng matanda. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ulit ni Mario.
Dahil alam ko na hindi pa tapos ang laban mo. Nakikita ko ang galit sa iyong mga mata, ang sakit na bumabalot sa iyong puso, at higit sa lahat, alam kong nais mong maghigante. Sagot naman dito ng matanda. Dito napayuko na lamang si Mario. Totoo naman kasi ang sinabi ng matanda. Hindi lang niya nais mabuhay. Nais niyang tapusin ang mga aswang. Ngunit papaano? Napakahina niya. Wala siyang laban sa mga ito. Parang nabasa ni Romeo ang kanyang iniisip. Kung nais mong lumaban, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan mong matutunan ang tamang paraan, ang tamang sandata, at higit sa lahat, ang tamang lakas. Wika dito ng ermitanyo. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong naman dito ni Mario. Kung handa kang sumailalim sa pagsasanay ko, tuturuan kitang lumaban sa dilim. Tuturuan kitang pumaslang ng aswang. Madiing wika naman dito ng matanda. Dito namangha naman si Mario sa sinabi ng ermitanyo. Matagal niya nang gustong maghiganti, pero hindi niya naman alam kung papaano lalaban sa mga halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ngayon, may pagkakataon siyang matutunan ang lihim na paraan ng pakikidigma laban sa mga aswang. Habang nagpapagaling siya sa loob ng kubo ni Romeo, napansin niya ang kakaibang mga bagay na ginagawa ng matanda. Tuwing umaga, abala ito sa paghalo ng mga halaman gamot sa isang malaking palayok. Habang bumubulong ito ng kung anong dasal. Sa gabi naman, nagsasagawa ito ng mga ritual. Nagsisindi ng insenso. Iginuguhit ang kung anong simbolo sa lupa. At pinakikinggan ang hangin na parang merong kausap. Ngunit ang talagang bumagabag kay Mario ay ang mga maliliit na bote na nakasabit sa isang matandang puno malapit sa kubo. Napansin niya namang tila may gumagalaw na usok sa loob ng bawat bote. Animoy sumasayaw sa loob ng maliit na espasyo. Isang araw, hindi na siya nakapagtimpi. Anong mga bote na yan? Tanong niya kay Romeo. Dito napatingin ang matanda sa kanya. Sa kadahan-dahang lumapit sa puno, hinawakan nito ang isang bote at itinaas sa liwanag ng araw. Doon nakita ni Mario na hindi lang basta usok ang nasa loob. Parang may hugis itong gumagalaw na tila isang nilalang na nakulong sa loob ng bote. Yan ba? Kaluluwa yan ng mga aswang. Sagot dito ng ermitanyo. Ano? Paano mo nakuha ang mga yan? Nanlaki ang mata ni Mario. Matagal na akong nangangaso ng mga aswang. Ang bawat isa sa mga boteng ito ay kaluluwa ng mga halimaw na nakalaban ko. Hindi basta-basta namamatay ang mga aswang. Kapag pinatay mo ang kanilang katawan, maaaring makahanap sila ng bagong sisidlan, ng bagong katawang masasapian. Kaya kailangan hulihin ang kanilang kaluluwa at ikulong ito, kagaya ng nakikita mo. Sagot naman dito ni Romeo. Muli namang napatingin si Mario sa mga bote. Hindi ito makapaniwala. Ibig sabihin, ang matandang ito ay hindi ordinaryong ermitanyo. Isa itong tunay na nangangaso ng mga aswang. Kaya naman kung gusto mong magiganti, kailangan mong matutunan lang, hindi lang kung papaano pumatay, kundi kung papaano ganap na tapusin ang kanilang pag-iral. Wika naman dito ni Romeo habang ibinababa ang bote. Sa unang pagkakataon,
Matapos ang matagal na panahon, muling nagliyab ang determinasyon sa puso ni Mario. "Turuan mo ko." Sagot niya naman dito, puno ng galit at matinding hangarin ipaghiganti ang kanyang pamilya. Lumipas ang panahon at unti-unting natuto si Mario ng mga usal at ritual na itinuro naman sa kanya ni Romeo. Natutunan niyang gamitin ang langis ng niyog na hinaluan ng mga sagradong dahon bilang proteksyon laban sa aswang. Sinanay siya nito kung papaano gumamit ng mga anting-anting, kung papaano bumasa ng hangin upang maramdaman ang presensya ng halimaw, at kung papaano gumamit ng dasal upang humina ang kanilang kapangyarihan. Ngunit kung tutuusin, wala pa sa kalingkingan ng ermitanyo ang mga natutunan ni Mario. Napagtanto niyang ang kaalaman ni Romeo ay napakalawak. Tila hindi ito ordinaryong nilalang. Para itong isang mandirigma ng kadiliman na may lihim na karanasan sa pangangaso ng mga halimaw. Bukod naman sa mga ritual, halos araw-araw niyang pinapalakas ang kanyang katawan. Nagbubuhat siya ng mga mabibigat na kahoy, tumatakbo sa gubat at nagsasanay ng pakikipaglaban gamit ang itak. Alam niya namang hindi sapat ang kaalaman sa dasal at ritual. Kailangan niyang maging matibay, mabilis at malakas upang makalaban ng harapan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Mario, may ibang pakay si Romeo sa pagsasanay sa kanya. Isang lihim na hindi pa niya handang ibunyag. Sa tuwing natutulog si Mario, tahimik na tumitingin sa kanya ang matanda. Tila iniisip kung ito na nga ba ang tamang panahon upang sabihin ang totoo. Alam niyang malapit nang dumating ang araw na kailangan malaman ni Mario ang buong katotohanan. Ngunit sa ngayon, hinayaan niya munang manatiling isang mandirigmang puno ng galit at paghihiganti si Mario. Dahil sa huli, may isang bagay na maaaring magpabago sa lahat. Isang katotohanang maaaring mas higit pang sumira o mas higit pang magpalakas kay Mario. Habang patuloy na nagsasanay si Mario, unti-unting napagtanto ni Romeo na hindi na maaaring ipagpaliban ang kanyang tunay na pakay. Alam niyang determinado si Mario na ipaghiganti ang kanyang pamilya, at iyon mismo ang nais niyang gamitin upang tuluyang matapos ang laban na matagal niya nang sinimulan. Sa loob ng maraming taon, si Romeo ay hindi lang isang simpleng mangangaso. Isa siyang tagapagbantay laban sa isang sinaunang lahi ng halimaw na tinatawag na gabunan. Ang mga gabunan ay hindi pangkaraniwang aswang. Sila ang pinakatuso, isa sa mga pinakamalakas, at may kakayahang magbalat kayo bilang tao ng hindi madaling matukoy. Maraming beses na silang muntik nang mapuksan ni Romeo, ngunit palaging may nakakaligtas. Ngayon, may natitira pang ilan sa kanila, at alam niyang hindi siya maaaring mamatay nang hindi matatapos ang kanyang misyon. Ngunit nag-iisa na lang ito. Matanda na at ramdam niya na ang nahuhuling araw niya sa mundo. Alam niyang hindi niya kayang tapusin ang mga gabunan mag-isa. Kailangan niya ng isang mas batang mandirigma, isang taong puno ng puot, isang taong may dahilan upang ipagpatuloy ang laban. At nakita niya iyon kay Mario. Habang nakikita niyang tumitibay ang katawan ni Mario, habang nasasaksiyan niya ang galit nitong mas lumalalim sa bawat araw ng pagsasanay, lalong lumalakas naman ang kanyang paniniwala. Si Mario ang magiging susi upang matapos ang labanang ito. Ngunit hindi niya maaaring sabihin agad ang totoo.
kung ipapaalam niya kay Mario na ginagamit lang siya bilang pain, baka tumanggi ito. O baka hindi pa ito handa sa katotohanan tungkol sa mga gabunan. Kaya't sa halip, patuloy niyang hinasa si Mario. Pinahirapan niya ito sa pagsasanay. Itinulak sa kanyang hangganan. Siniguradong magiging matatag ito, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa isip. Dahil alam ni Romeo na malapit na silang hanapin. Malapit nang dumating ang oras na kailangang gamitin si Mario upang atakihin ang kanilang pinakamatinding kalaban. At kapag dumating ang sandaling yon, wala nang atrasan. Isang gabi, nagkaroon ng pangitain si Romeo. Sa darating ng ikalawang buwan ay magaganap ang pagpula ng buwan. At dito nagpasya na ang ermitanyo na gawin niya na ang dapat gawin, ang pagsasanib ng mutya ng kidlat. Matagal nang iniingatan ni Romeo ang mutyang ito. Isang sagradong bato na may kakayahang magbigay ng pambihirang lakas at bilis sa sino mang magtataglay nito. Ngunit may kabayaran. Hindi lahat ay kayang tanggapin ang kapangyarihan nito. Marami na siyang nakitang nabigo. Ang iba naman ay namatay. Hindi kinaya ang bigat ng mutya sa kanilang laman at kaluluwa. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Nalalapit na ang gabi ng mga gabunan. Ang bihirang pagkakataon kung kailan nagtitipon ang mga natitirang halimaw upang magsagawa ng kanilang madilim na ritual. Ito naman ang tanging oras upang tapusin ang lahi nila, at si Mario ang tanging pag-asa. Dito kinausap ni Romeo si Mario sa tabi ng isang lumang altar sa loob ng kubo. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na kahon na yari naman sa matandang kahoy. At sa loob nun ay ang mutya ng kidlat, isang kulay puti na hugis pangil na bato at kumikislap ng bahagyang asul na liwanag. Animoy may kidlat na nakakulong sa loob nito. Mario, oras na upang tanggapin mo ang kapangyarihan. Kailangan mo para sa labanang darating ito. Ngunit tandaan mo, kapag tinanggap mo ito, hindi mo na maibabalik ang dati mong pagkatao. Seryosong wika ni Romeo. Handa na ako, sagot niya na walang pag-aalinlangan sa mga mata. Dahan-dahan kinuha ni Romeo ang mutya at inilagay ito sa gitna ng dibdib ni Mario. Bigla namang kumislap ang bato at sa isang iglap, parang kidlat na tumama sa katawan ni Mario ang kapangyarihan nito. Napaluhod siya sa may sahig, nanginginig, nagwawala sa tindi ng sakit. Ang kanyang katawan ay biglang nag-init. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay parang pinupunit. Ang kanyang dugo ay parang nag-aapoy. Para siyang nilalamon ng isang di may paliwanag na lakas. Si Romeo ay napatras at nag-aalala. Kaya mo yan, Mario. Labanan mong sakit. Huwag kang bibigay. Wika pa ng matanda. Ngunit mas lumakas ang panginginig ng katawan ni Mario. Ang kanyang mga mata ay naging puti at ang kanyang ugat ay lumitaw sa balat na animoy may kidlat na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Dumaan ang ilang oras ng walang humpay na pagsigaw, pagpupumiglas at pangingisay, at pagkatapos biglang huminto si Mario. Bagsak ang kanyang katawan, walang malay. 3 araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya nagising. Nakatayo lamang si Romeo sa kanyang tabi, nagbabantay.
umaasang malalampasan ni Mario ang pagsubok na ito. Habang pinagmamasdan niya ang walang malay na si Mario, unti-unting bumalot sa kanya ang pangamba. Baka hindi niya kinaya. Baka namatay ito sa proseso. Ngunit isang gabi, sa pangatlong araw, bigla namang lumakas ang hangin sa paligid ng kubo. Ang mga dahon ay nagsayawan sa ere at ang langit ay nagkulay abo. At biglang bumukas ang mga mata ni Mario. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. May bagong apoy sa kanyang titig at sa kanyang mga ugat. Dumadaloy na ang kapangyarihan ng kidlat. Sa pagmulat ng mata ni Mario, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang ugat. Parang may kidlat na bumabalot sa kanyang laman. Nang tumayo naman siya, tila wala ng sakit ang kanyang katawan. At ang dati niyang sugatan na pagkatao ay napalitan ng isang matibay at matatag na mandirigma. Si Romeo naman, na matagal nang naghihintay sa kanyang pagising, ay hindi may kubli ang pagkamangha at galak. Hindi lang nalampasan ni Mario ang pagsasanib ng mutya ng kidlat, kundi tila mas naging matatag pa siya kesa sa inaasahan niya. Hindi ako nagkamali sa'yo. Tunay kang isinilang para sa labang ito. Tugon pa dito ni Romeo habang pinagmamasdan si Mario. Dito na napagpasyahan ni Romeo na ipaliwanag ang kanyang tunay na balak. Inilahad niya kay Mario ang tungkol sa mga gabunan, ang sinaunang lahi ng aswang na matagal niya nang tinutugis. Ipinaliwanag niya na bawat ilang dekada, ang mga gabunan ay nagtitipon sa isang sagradong gabi upang isagawa ang kanilang ritual ng pagpapalakas. Ang ritual na ito ang nagpapahaba ng kanilang buhay at nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. At ngayon paparating na ang gabi ng mga gabunan. Ito ang tamang pagkakataon upang tapusin sila. Ngunit hindi tayo basta makakapunta roon at makikipagdigma. Kailangan natin silang lituhin. At para magawa yon, kailangan kanilang makita bilang isang biktima. Dagdag na paliwanag pa dito ni Romeo. Napatingin naman si Mario sa kanya. Unti-unting nauunawaan ang ibig sabihin ng matanda. Inamin mo na rin, hindi ba? Ginamit mo ang galit ko para maging sandata mo. Ginamit mo ang sakit ko para gawing mas matibay na mandirigma. Malamig na tugon naman dito ni Mario. Tama ka, Mario. Ginamit ko ang galit mo. Pero hindi dahil gusto kitang kontrolin. Ginawa ko ito dahil alam kong kailangan kita. Hindi ko kayang tapusin ang labanan nitong mag-isa. Bahagya namang yumuko dito si Romeo. Hindi may tatangging totoo ang sinabi sa kanya ni Mario. Sa halip na magalit, biglang ngumisi naman si Mario. Isang ngiti ito na hindi lang puno ng puot, kundi pati ng pananabik. Sa kanyang mga mata, nakita ni Romeo ang matinding pagnanasa, hindi lang upang ipaghiganti ang kanyang pamilya, kundi upang harapin mismo ang mga halimaw na bumago sa kanyang buhay. Kung ganun, wala nang atrasan to. Malamig na sabi naman dito ni Mario habang pinipisil ang kanyang kamao at nararamdaman ang dumadaloy na enerhiya ng kidlat sa kanyang katawan. Dito napangiti si Romeo. Alam niyang sa wakas, handa na si Mario. Ang huling digmaan ay nalalapit na. Sa mga araw na lumipas, napansin naman dito ni Mario ang kakaibang kinikilos ni Romeo.
Hindi tulad noon na laging matigas ang pananalita ng matanda. Ngayon ay madalas itong tahimik. Tila malalim ang iniisip. Kapag nagsasanay sila, madalas mapapatigil ito at matagal na tititig sa kawalan bago tuluyang muling magpatuloy. Noong una, hindi naman ito pinansin ni Mario. Iniisip niyang baka iniisip lang ni Romeo ang kanilang plano laban sa mga gabunan. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong lumala ang katahimikan ng matanda. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo, nagsindi ng insenso si Romeo at tumitig sa langit. Tahimik silang nakikinig sa huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Hanggang sa tuluyan ng nagsalita ang matanda. Alam mo Mario, may mga laban na hindi natin laging natatapos. Bungad naman dito ni Romeo. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong dito ni Mario. Matagal ko nang tinutugis ang mga gabunan. Sa bawat hakbang ko, sa bawat taon ng paghabol ko sa kanila, alam ko na darating ang panahong ito. Patuloy na wika dito ni Romeo. Dito na napansin ni Mario ang bigat sa tinig ng matanda. Huminga ng malalim ang ermitanyo bago naman ito lumingon kay Mario. Sa unang pagkakataon, nakita niyang pagod na ito. Hindi lang sa katawan kundi sa espiritual. Kung may pagkakataon na hindi ako umabot sa uling laban natin, gusto kong ipangako mo sa akin ng isang bagay. Wika ng ermitanyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nag-init ang dugo naman dito ni Mario. Mario, lahat tayo ay may hangganan. Pero ikaw ang simula ng bagong laban. Kaya kung ano man ang mangyari, nais kong ituloy mo ang sinimulan natin. Wika ni Romeo pero halatang pilit ito sa kanyang pagtawa. Napakuyom ng kamao si Mario. Alam niyang may nais ipahiwatig ang matanda. Pero ayaw niyang tanggapin niyon. Tama na yan. Tatapusin natin to ng magkasama. Madiing sagot dito ni Mario. Dito hindi na sumagot si Romeo. Ngumiti lamang ito at muling tumitig sa langit. Tila may iniisip na lihim na hindi niya na kayang ipaliwanag pa. Sa loob-loob ni Mario, hindi siya handang mawalan muli. Ngunit sa pagtingin niya kay Romeo, isang matandang mandirigmang halos nag-ukol na ng buong buhay sa labanang ito. Naramdaman niyang may bagay na hindi niya na kayang pigilan pa. At kahit anong gawin niya, alam niyang may mga laban na hindi lang tungkol sa paghihigante. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap ng kapalaran. Sa kaitaasan naman, isang malaking buwan ang nagbabaga na pula. Senyalis ito ng madilim na ritual na ginaganap sa isang lumang altar sa gitna ng kagubatan. Sa paligid nito, nagtitipon ang mga gabunan, mga nilalang ng dilim na may matatalas na kuko at mata. Nakasuot ito ng balat ng hayop at may anyong halos hindi na tao. Sa gitna nila, isang matandang lalaki ang nakatayo, si Bartolo, ang pinuno ng lahi ng gabunan. Ngunit bago pa man nila maumpisahan ang ritual, isang nakakasilaw na kidlat ang biglang lumagapak mula sa kalangitan. Pumutol ito sa katahimikan ng gabi at bumagsak sa gitna ng kanilang pagtitipon. Nayanig naman ang lupa, nagpulasan ang mga aswang, at isang anino ang lumitaw mula sa makapal na alikabok
Dahan-dahang lumitaw si Mario mula sa ulap ng alabok at dumadagundong na enerhiya. Nakataas ang kanyang kamay na kung saan ay may pumipintig ang mutya ng kidlat. Kumislap sa bughaw ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sa kanyang postura makikita ang isang mandirigmang ipinanganak sa puot. "Gabunan, ako ang huling bangungot ninyo." Wika naman dito ni Mario. Umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Wala nang panahon para magtanong o mag-usisa ang mga aswang. Sa isang iglap, bumagsak si Mario sa gitna ng grupo at sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang kislap ng kidlat ang bumalot sa kanyang katawan. Tinatamaan ang unang aswang na sumugod sa kanya. Sunod-sunod naman ang kanyang mga atake. Isang suntok na may kasamang kidlat. Isang sipa na halos mapunit ang katawan ng kalaban. At sa isang hampas ng itak na nagliliyab sa enerhiya ng mutya ng kidlat. Ngunit hindi nagtagal. Dito na nagsama-sama ang mga gabunan. Sa kanilang dami, mabilis nilang pinalibutan si Mario. Sabay-sabay itong umatake. Mabilis din si Mario ngunit mas marami ang kalaban. Ilang beses naman siyang tinamaan. Purong matatalas na kuko ang lumagot sa kanyang laman. Mga kamao ang tumama sa kanyang tagiliran. Dito na dumanak ang dugo. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Hindi siya sumuko at sa mga sandaling halos malugmok na ito, isang pamilyar na tinig ang lumipad sa hangin. "Tama na yan, Bartolo," sigaw dito ng ermitanyo. Dito tumigil ang mga gabunan at biglang napalingon si Romeo. Nakasuot siya ng kanyang lumang balabal. Nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Hawak naman ang isang may wagang baston na may nakapulupot na anting-anting. Kahit matanda na, ang kanyang presensya ay tila isang aninong hindi matitinag. Sa harapan niya, lumapit si Bartolo, ang pinuno ng mga gabunan. Matangkad ito, halos doble ng laki ni Romeo. At meron itong mahabang kuko na tila labaha. Ngumiti naman si Bartolo. Isang ngiti na puno ng pang-aasar. "Romeo, matagal na kitang hinintay." Nakangising wika ng pinuno. Nagpalitan ng malalim na tingin ang dalawa. Isang titig ng dalawang matandang magkaaway na tila may mas malalim pang kasaysayan. "Matanda ka na, Romeo. Hindi mo na kayang tapusin ng labanang ito," wika ni Bartolo. "Matanda na ako. Oo, pero hindi ako nag-iisa." Dito ngumisi si Romeo. Tumingin siya kay Mario na kahit sugatan ay muling tumayo. Punong-puno ng galit at apoy sa kanyang mga mata. Kaya pala, ginamit mo ang bata bilang sandata. Hindi nagbago ang estilo mo, Romeo. Ngising wika ng gabunan. Kung ganon, simulan na natin ang labanan na dapat matagal nang natapos. Dagdag na wika pa ni Bartolo. Isang malalim at malamig na pagtawa ang isinukli niya rito. At sa isang iglap, isang matinding enerhiya ang bumalot sa buong kagubatan. Isang labanan ng liwanag at dilim, ng kidlat at anino, ng bagong mandirigma at isang lumang halimaw. At sa gabing yon, ang tadhana ng lahi ng gabunan ay isinulat sa dugo at kidlat. Sa gitna ng labanan,
Isang ilaw ang pumunit sa dilim. Nagsimula ang lahat sa isang banggaan ng kapangyarihan. Ang kidlat ni Mario laban sa mga anino ng gabunan. At ang mahika naman ni Romeo laban sa itim na kapangyarihan ni Bartolo. Nagpalitan sila ng mabilis na atake. Bawat galaw ay may halong panganib at puot. Sa bawat hampas ng itak ni Mario, may isang gabunan ang bumabagsak. Ngunit sa bawat segundo ay tila mas dumarami ang mga halimaw. Hindi ito nauubos, hindi sumusuko. Ngunit kahit bugbog at sugatan, hindi umatras si Mario. Ang galit, ang paghihiganti, at ang paniniwala sa kanyang misyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Si Romeo naman sa kabila ng kanyang edad ay hindi nagpakita ng panghihina. Sa kanyang bawat usal ng sinaunang orasyon, ang lupa ay nayanig. Ang hangin ay sumipol at ang kalangitan ay tila sumang-ayon sa kanyang kapangyarihan. Ngunit si Bartolo ay isang nilalang na hindi basta-basta matitinag. Huwag mong ipilit, Romeo. Masyado ka nang matanda para sa labanang ito. Alam mong hindi mo kami kailanman lubusang matatalo. Wika naman dito ng pinuno ng mga gabunan habang pinapahid ang sugat sa kanyang dibdib. Matanda na ako, oo. Pero may isang bagay kayong nakalimutan. Isang pangiting puno ng pananalig ni Romeo. Itinaas niya ang kanyang baston at sa isang iglap, isang napakaliwanag na busilak na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Para itong isang sumabog na araw, isang dalisay na liwanag na nagmula sa pinakabuod ng kanyang espiritu. Ang mga gabunan, kahit gaano kalakas, ay napaluhod sa lupa. Nangangalit sa hapdi ng liwanag na sumusunog sa kanila. Dito napasigaw naman si Bartolo. Isa-isang naglaho ang mga gabunan, parang abo na tinangay na ng hangin. Ang kagubatan ay muling naging tahimik at sa gitna nito, nakatayo naman si Romeo. Humihingal. Hawak pa rin ang baston na ngayon ay puno ng biyak. Napatigil naman si Mario. Humugot ng malalim na hininga. Ramdam niya ang tagumpay ngunit sa isang iglap. Napansin niyang bumagsak ang katawan ni Romeo. Dito napasigaw si Mario. Nang tingnan niya ito, nakita niyang payapa ang muka ng matanda. Ngunit halos wala ng lakas sa kanyang katawan. Ginamit ko na ang lahat. Wala lang natira sa akin, Mario. Mahina nitong sambit. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan mo pang gumaling. Kailangan ka pa ng mundo. Umiiling na wika ni Mario habang tinatapik ang pisngi ng matanda. Hindi. Ikaw na ang kailangan ng mundo, Mario. Natapos ko na ang misyon ko dito. Ngumiti naman si Romeo. Marahang tinatapik ang braso ni Mario. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puso, alam ni Mario ang katotohanan. Ang matanda ay wala nang natitirang lakas. Ibinuhos niya na ang lahat upang tapusin ang labanan nito. Manong Romeo, mahina niyang bulong dito. Ipagpatuloy mo ang laban, Mario. Sa huling sandali, tumingin si Romeo sa kanya. Punong-puno ng pagmamalaki. At sa mga salitang yon, tuluyang pumikit ang mata ng ermitanyo. Matapos ang matinding labanan, nanatili lamang si Mario sa tabi ng katawan ni Romeo.
Hindi niya namalayan kung ilang oras siyang nakaluhod dito. Tila hinihintay na magising ang matanda, kahit alam niyang imposible. Muli na naman siyang nawala ng isang pamilya. Ang sakit ay bumalik. Kasing sakit noong kinitil ng mga aswang ang kanyang tunay na pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na galit at paghihiganti ang manaig sa kanyang puso, may isang bagay na mas matimbang: ang pananagutan. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang hinaharap. Ngunit sa bawat patak ng dugo na inialay ni Romeo at sa bawat sugat na tinamo niya, isa lang ang sigurado: hindi niya hahayaang masayang ang lahat. Sa mga sumunod na araw, ibinaon ni Mario ang katawan ni Romeo sa isang mataas na burol kung saan tanaw ang buong kagubatan. Doon siya nanumpa na ipagpapatuloy niya ang laban na sinimulan ng ermitanyo. Ginamit niya ang kaalaman sa mga ritual at anting-anting, maging sa mga orasyon na itinuro sa kanya. Pinatibay niya ang kanyang katawan at isip. Dinala niya ang mutya ng kidlat, ang huling regalo ni Romeo, bilang simbolo ng kanyang bagong buhay. Mula sa isang simpleng magsasaka, siya na ngayon ay isang antingero, isang mandirigmang naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim upang tiyakin na ang kasamaan ay hindi na muling mangingibabaw. At sa bawat gabing mapayapa ang kanilang baryo, sa bawat pamilyang hindi nakakaranas ng takot mula sa mga nilalang ng dilim, alam niyang tinutupad niya ang pangako niya kay Romeo. Sa anino ng buwan, sa tunog ng kulog sa malalayong ulap, may isang antingerong nagbabantay. Si Mario, ang tagapagmana ng kidlat. At kahit kailan, hindi malilimutan ni Mario ang kanyang guro na isang ermitanyo na nagpaluhod sa mga gabunan. Wakas.